Lahat ng to? Sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Jewel sa kanyang abogado na siyang may hawak sa lahat ng kanilang kayamanan. Oo, ito ang nakasulat sa testamento ng iyong mga magulang, Jewel. Ngayong wala na sila sa mundo, ay sa iyo na ipamana ang mga yaman nila bilang mga mafia. Nasa iyo rin kung kukunin mo ang posisyon bilang pinuno ng organisasyon. At dahil din dito, ay maaari kang ayain ng kasal ng ibang organisasyon upang makuha ang yaman mo. O maaari ka nilang kalabanin ng diretsyo. Sagot ni Mr. Lee, ang siyang abogado ng pamilya ng mga Castro. So you're saying, nakaakibat ng yaman na to ay ang kaligtasan ko, ganun ba yon? Muling tanong ni Jewel na siyang naiiwang Castro pagkatapos mawala ng kanyang mga magulang sa isang aksidente. O kung aksidente nga bang matatawag, kung alam ni Jewel na sadyang pinagbantaan ang buhay nila. Gusto ko mang pagaanin ang loob mo pero yun ang totoo, Jewel. Kaakibat ng mga yaman na to ang magiging kaligtasan ng buhay mo. Kaya ngayon pa lang, ay gawin mo ang lahat para panatilihing ligtas ng sarili mo, sapagkat yun lang ang paraan para hindi magtagumpay ang kalaban ng magulang mo na makuha lahat ng ito mula sa'yo. Matapang na sagot ng abogado na ikinabuntong hininga na lamang ni Jewel. Lumabas siya ng opisina nito pagkatapos. Bit-bit niya pa rin ang mga testamento kung saan nakalagay ang mga gustong mangyari ng kanyang mga magulang. Mawawala na nga lang kayo, bibigyan niyo pa ako ng sakit ng ulo, Dad and Mom. Paano ko ngayon haharapin ang magiging dawan ko sa mundong to kung binigyan niyo naman ako ng ganito kalaking pera? Paano kung bigla na lang may pumunta sa mansyon tas ayain ako ng kasal? Tas ang pangit ng pagmumukha niya. Nakikita niyo ba ang sarili niyo na magiging manugang ang isang pangit na lalaki? Kasi ako, hindi ko nakikita ang sariling magpapakasal sa pangit na lalaki. Ayaw ko rin namang mahaluan ng anak ko ng kapangitan, Mom and Dad. Baka umiyak ako. Nakangiwing tura ni Jewel at napasapo na lang siya sa kanyang ulo. Pagkalabas ni Jewel sa establishmento, ay agad niyang naramdaman na may matang nakamasid sa kanya. Hindi niya yun pinansin at agad siyang dumiretso sa kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Kalalabas ko lang, tapos magsisimula na agad. Ang gandang buhay naman to, nakakapanabik. Sarcastic ang atungal ni Jewel. Sa paghawak niya sa pinto ng kotse, ay agad siyang humarap at nanlaki ang mata nang mayroong lalaking nakasunod sa kanya. Pero bago pa ito makapagsalita, sinipa na ni Jewel ang tiyan nito gamit ang napakahaba niyang takong. Oops, hindi ko sinadya yun. Sa tingin mo ba hindi talaga kita mapapansin? Alam mo naman siguro na parehong mafia ang mga magulang ko, hindi ba? Kaya malabong nabubuhay ako rito sa mundo na hindi alam ko paano makapaglaban o makiramdaman lang sa paligid ko. Nakangising sabi ni Jewel sa kanyang kaharap na putlang-putla ang muka habang sapu-sapo ang tiyan na nasaktan. Kailangan ka ng boss ko. Pakasalan mo siya. Ibibigay niya ang lahat sa'yo. Bobo lang ang maniniwala sa mga pinagsasasabi niyo. Nung daycare ako hanggang koleyo, isa ako sa palaging kasama sa may mataas na ranggo sa klase. Kundi man ako naunguna. Kaya paano mo naisip na kakagat ako sa mga sinabi mo gayong ikaw ang namimilit sa akin ng magpakasal sa boss mo? At namimilipit ka sa sakit ngayong oras. Pag-ismid ni Jewel na ikinaputol na ibang sasabihin ng lalaki. Umirap si Jewel at sa mabilis na galaw ay muling lumipad ang kanyang takong papunta sa lalaki. At nang bumulagta ito sa sahig, ay pinagpaga ni Jewel ang sariling mga kamay bago pumasok sa kotse. Kinuha ni Jewel ang cellphone niya at may tinawagan. May nangyari ba? Tanong ng kanyang abogado na si Mr. Lee sa kabilang linya. May sumusunod sa akin dito sa labas. Pinatulog ko lang. Nandito kami sa parking lot. Kaya pwede bang kunin mo mamaya ang bangkay? Bungad ni Jewel at narinig ang pag-ubo ni Attorney Lee sa kabilang linya. Ha? Akala ko ba pinatulog mo lang? Takot na tanong ni Attorney Lee na ikinahalakhak ni Jewel. Pinatulog ko habang buhay. Seryoso ang sabi ni Jewel at sa huli ay natawa na rin silang
Dalawa. Hay, biro lang, Attorney Lee. Pinatulog ko lang talaga. Hindi mo kailangang mag-alala at hindi mo kailangang idepensa ako sa korte. Aalis na ako kaya ikaw nang bahala sa katawan ng isang to. Maraming salamat. Dagdag ni Jewel bago ibinaba ang tawag. Hindi na hinintay pa ang sasabihin ni Attorney Lee. Jeez, bakit kaya ang seryoso ng mga tao sa buhay ko? Hindi ba nila alam ang salitang joke? Naiiling na tanong ni Jewel sa sarili niya. May bago kang kliyente. Tignan mo kung ayos lang sa'yo. Sabi ni Milo, ang kaibigan ni Owen, na siya ngayon ay nakaupo sa isang silya at nakamasid sa labas ng bintana. Akala mo naman itatanggi ako. Trabaho ko ang pagiging hitman, Milo. Kaya wala akong karapatang tumanggi kapag may trabahong ibinibigay sa akin. Sagot ni Owen na nakangiting tinanggap ang dokumentong ibinigay ni Milo sa kanya. Tumahimik ka, katatapos mo lang kayang tanggihan ng kliyente mo kanina. Dahil maganda ang babae, ayaw mo na agad. Napangiwi si Milo. Hindi sa ganon. Alam mong hindi ko hinahalo ang profesional na trabaho sa personal kong buhay. Ang kliyenteng yon, gusto niya akong kunin dahil gusto niya ring subukan kung makukuha niya ako sa pagitan nun. At iyon ang siyang bagay na pinakaayaw ko. Kapag trabaho ay trabaho lang dapat, Milo. Dapat nila itatak yun sa mga kokote nila. Seryosong sagot ni Owen habang binubuklat ang dokumentong hawak niya. Mafia fortune? Ang yaman ng babaeng to. Kung totoong tagapagmana siya ng yaman galing sa pamilya niya. Biglang sambit ni Owen habang kunot noong tinitignan ng litrato ni Jewel Castro na siyang nakalagay sa dokumento. Sinabi mo pa, kararating lang ng kliyenteng yan. Siguro dahil sa yaman na minana ay maraming naghahabol sa kanya. Uso ang mga ganyan, di ba? Hindi naman nakukuha agad ng iba kapag pinatay na nila ang tagapagmana. Kaya paniguradong sa ibang paraan nila makukuha itong babae nito. Sa paraang gusto nila, sa paraang mas madali para sa kanila. Tinuro pa ni Milo ang mukha ni Jewel habang nagsasalita. Sa ibang paraan? Tanong ni Owen habang hindi maalis-alis ang mga mata kay Jewel. Oo, sa kasalan. Sa ganoong paraan at kapag naikasal na, ay walang magiging kawalang babaeng yan. Dahil magiging kahati niya sa lahat ang magiging asawa niya. Sagot ni Milo na may kasamang pagkibit balikat. Ikaw ba si Owen Navidad? Dahan-dahang tanong ni Jewel sa lalaking bumungad sa kanya pagkabukas niya ng pinto sa kanilang mansyon. Ako nga ho. Ako ang magiging hitman mo, Ma'am Castro, simula sa araw na to. At mula rin sa araw na ito, ay kaligtasan mo lang ho ang magiging prioridad ko. Seryosong sagot ni Owen at napakurap-kurap agad si Jewel. Hindi alam ni Jewel ang sasabihin niya. Nakita naman ni Jewel ang pagmumukha ng lalaki sa litrato. Pero ibang-iba ang mukha nito sa personal. Mas matangos ang ilong at sobrang kurba ng labi. Ganun ba? Mabuti naman. Gusto ko ng ganyan kasi masyado magulo ang buhay ko ngayon. Ngayon lang naman to, hanggang sa pwede na ako lumipad na ibang bansa nang walang nakakaalam kung saan ako pupunta. Kasi yun talagang bagay na siyang gusto-gusto kong mangyari. Huwag ka rin mag-alala kasi babayaran kita na higit pa sa normal na kinikita mo basta. Siguraduhin mo ligtas ako palagi. Ngiti ni Jewel kay Owen na seryoso pa rin ang muka nang tumango. Kumain ka na ba? Kakain pa lang kasi ako. Hindi ko naisip na agad-agad kang darating dito. Akala ko pa naman mamaya pa. Sa totoo lang ay hinanda ko ang sarili ko nung binuksan ko ang pinto. Natawa si Jewel at sa ilalim ng suot niyang nightgown ay may kinuha siyang baril. Marunong ka makipaglaban, ma'am? May bahid na gulat ang tono ng boses ni Owen. Oo naman. Siguro naman, nabasa mo na anak ko ng mga mafia, di ba? Palagi kong nakikita ang mga magulang ko nun. At alam ko kung anong ginagawa nila sa buhay. Na curious ako sa mga ginagawa nila kaya sinubukan ko. Lalo na yung pagdepensa sa sarili. Marunong ako lumaban para sa sarili ko. Kaya hindi mo kailangan mag-alala sa akin kapag may kalaban. Ang kailangan mo lang gawin, patumbahin ng mga ibang hindi ko kaya. Maaasahan ba kita doon? Nakangiting tanong ni Jewel kay Owen na agarang tumango. Mabuti naman kung ganun. Sa ngayon, kung kumain ka na, ay tingnan mo muna ang paligid ng mansyon. Matatagang security dito pero hindi ko alam, baka may nakapasok kagabi habang tulog ako.
Natawa si Jewel sa sarili niyang sinabi at napailing-iling. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog na maayos. Kita mo tong ilalim ng mga mata ko? Palatandaan to kung paano ako palagi nakabantay sa bawat hampas ng hangin kagabi. Tinuro ni Jewel ang malaki niyang eyebag sa muka. Pero kung hindi ka pa kumain, kumain ka muna kasama ako. Dagdag ni Jewel at tinuro naman ngayon ang hapagkainan. Tapos na ho akong kumain, ma'am. Sa ngayon, titignan ko muna ang paligid ng mansyon. At kung gusto niyo ho, pwede kong bantayan ang tulog mo ngayon kung wala kang ibang gagawin o pa makapagpahinga ka. Seryosong sabi ni Owen. Hindi, ayos lang. May trabaho kasi ako ngayon kaya kailangan ko umalis. Hindi naman dahil sobrang yaman ko na, iiwan ko na ang mga ginagampanan kong bagay sa buhay, hindi ba? Tama ako? Nakangiting tanong ni Jewel at hindi agad nakaimik si Owen. Nang umalis si Jewel para kumain, ay doon lang gumalaw si Owen para gawin ang trabaho niya. Anong nangyari? Tarantang sigaw ng baklitang makeup artist ni Jewel na si Madam Lu. Sinapon nito ang mukha ni Jewel na tila iiyak na anumang oras. Bakit ganito ang mukha mo? Ang ganda-ganda ng mukha mo, Jewel naman. Saan ako nagkulang para gawin mo ang bagay na to? Hindi mo ba alam na pwede kong ikawala ng hiningang ginawa mong to? Sunod-sunod na maktol ni Madam Lu. Kumalma nga kayo, madam. Hindi lang ako makatulog kagabi, kaya malaki ang eyebags ko ngayon. Pero magagawan to ng paraan, di ba? Ikaw ang pinakamagaling na makeup artist sa balat ng lupa. Puri pa ni Jewel at agaran siyang napangiwi habang natatawa. Pagkatapos hilahin ni Madam Lu ang dulo ng kanyang buhok. Diyan ka magaling eh. Alam na alam mong madadala ako sa ganyan. Ha? Nakaka-stress ka talaga, Jewel. Kundi lang ikaw ang pinakamaganda at paborito kong kliyente. Hindi ako magtitiis sa'yo. Gigil na sabi ni Madam Lu at natawa na lang si Jewel. Madam, alam ko hindi mo napansin dahil masyado kang titig na titig sa eyebags ko pero may kasama ako ngayon. Tignan mo mukha, mapapa-jaw-drop ka. Hagikik ni Jewel. At ang hagikik ay naging tawa ng literal nang muntik na matanggal ang panga ni Madam Lu pagkatapos makita si Owen. Haladay! Ang biceps! Ang pumipintig na muscle sa katawan. Jowa mo yan? Nagdala ka ng jowa? Buwisit ka? Hinila ni Madam Lu ang dulo ng buhok ni Jewel habang natatawa na lang naman siya. Hindi no. Professional ang relasyon namin dalawa. Gwardya ko yan, madam. Ang pogi, di ba? Ano? Gusto mo bang iuwi sa inyo? Pwede kong ibigay sa yung lalaki yan, basta payag lang din siya. Sa laki ng katawan yan, baka mabali ka. Asar ni Jewel at tumirik naman ang mga mata ni Madam Lu. Handa ako mabali para sa ganyan lalaki, day. Kahit ata itapon ako sa kamay, tatanggapin ko basta. Mafatong siya pagkatapos. Maharot na sabi ni Madam Lu at naghampasan na silang dalawa. Doon habang tatawa-tawa sa pinag-uusapan nila. Kaya patawarin mo na ako, madam, ha? May pasalubong naman akong pogi eh. Ngiting-ngiti sabi ni Jewel at pinagsiklop ang dalawang kamay. Sarkastiko ang naging ngiti ni Madam Lu kay Jewel. Diyan ka magaling. Pasalamat ka talaga at totoong pogi itong nabitbit mo ngayon. Kaya laglag na naman ang panty ko. Irap ni Madam Lu at humagikgik lang si Jewel sa kanya. Jewel, buti naman at nakarating ka ngayon. Akala ko'y magiging abala ka. Bati ni Dexter kay Jewel na ngayon ay may suot na pulang bestida. Makapalang makeup sa mukha nito na siyang bumagay sa napakapulang lipstick ni Jewel. Dexter! Bati ni Jewel habang may ngiti sa kanyang mga labi. Akmang lalapit si Dexter kay Jewel nang biglang humarang si Owen. Sino to? Nobyo mo, Jewel? May nobyo ka na ngayon? Hindi makapaniwalang tanong ni Dexter habang salubong ang kilay na tinignan si Owen. Hindi, gwardya ko to si Owen. Pakilala ni Jewel at hinawakan ang braso ni Owen at bahagya itong hinila pero hindi gumalaw si Owen sa kinatatayuan nito. Kaibigan ko si Dexter, Owen. Siya ang kapares ko sa shoot ngayon. Dagdag ni Jewel. Kailangan ko siyang i-check. Hindi siya pwedeng lumapit sa iyo hanggat di ako nakakasigurado na ligtas ka sa kanya. Seryosong sabi ni Owen. Ikinagulat ni Jewel ang tono ng boses ng lalaki. Hindi niya nakita ang ganitong parte ng katauhan nito. Ngayon lang naisip ni Jewel na iba pala talaga kapag professional. Oh, sige. Ganun ba? Lumingon si Jewel kay Dexter pagkatapos sabihin yon.
Pwede bang i-check ka muna niya? Hindi ko kasi pwedeng sabihin ng rason kasi masyadong personal to para sa akin. Kaya kung pwede lang sana hayaan mo kami. Kung ayos lang sa'yo. Sabi ni Jewel kay Dexter na agarang kumalma. Sure, yun lang pala. Wala naman akong balak na ipahamak ka, Jewel. Kaya wala kang dapat ipag-alala pagdating sa akin. Tugon ni Dexter na binigyan pa si Jewel ng ngiti pero humarang na agad sa harap niya si Owen. Tahimik na ginawa ni Owen ang trabaho niya at nang matapos ay agad na gumilid. Doon na nakalapit si Dexter kay Jewel na binigyan pa si Owen ng isang maangas na ngiti. Hindi mo nasabi sa akin na may gwardya ka. Kung nalaman ko lang na kailangan mo ng gwardya, sana ako na mismo ang nagbantay sa'yo. Alam mo naman siguro na magaling ako sa martial arts, di ba? Kayang-kaya kitang ipaglaban sa mga taong gustong manakit sa'yo. Ngiting-ngiti sabi ni Dexter at nakipagbeso kay Jewel na natawa sa kanya. May trabaho ka, Dexter. Ipapaalala ko lang ha. Isa kang modelo kaya hindi ka pwedeng maging gwardya ko. Saka kapag nagasgasan niya mukha mo, panigurado maraming tao magagalit sa akin. Gusto mo ba nun ha? Baka makalmot ako tas masirang mukha ko. Pagbibiro ni Jewel. Di magagalit din ako sa mga tagahanga ko kung ganun. Hindi nila pwedeng sirain ang napakaganda mo mukha, Jewel. Isa ako sa magiging kalaban nila dahil gustong-gusto ko ang mukhang yan. Lalo na ang nagmamay-ari sa mukha na yan. Sagot pabalik ni Dexter. Ewan ko sa'yo, Dexter, bolero ka talaga kahit kailan. Natatawang sabi ni Jewel at napahampas pa sa braso ng kasama. Dex! Jewel, simulan na ng shoot! Sigaw ng kanilang manager. Agad na dumulas ang kamay ni Dexter sa bewang ni Jewel habang nakatingin sa dalaga. Tara! Aya ni Dexter sa kanya at hindi napansin ang napakatalim na titig ni Owen sa kanya. Wala ka namang napansin na kahit sino kanina? Tanong ni Jewel kay Owen nung nasa loob na sila ng sasakyan at pauwi na. Wala. Pero sa susunod ay sana mag-ingat ka kahit sa mga taong malapit sa'yo dahil hindi natin alam at baka isa sa kanila ay alaman tungkol sa pagkatao mo. Kapag nagkataon ay baka mapahama ka pa na hindi ko nagagawa agad ng paraan para mailigtas ka. Seryosong sabi ni Owen. Grabe, biglaan ka na lang naging seryoso ah. Hindi ka naman ganito magsalita kahapon pero ngayon parang kalaban mo lahat ng tao sa mundo. Iba rin talaga kapag professional na hitman, no? Naaaliw na tanong ni Jewel at nakangiting isinandalang likod sa inuupuan niya. Kinuha mo ako para protektahan ka, kaya gagawin ko ang lahat para tuparin yun. Ayoko mamatay ang kliyente ko. Yun ang pinaka hindi ko gustong mangyari. Seryosong tugon ni Owen. Napanguso naman si Jewel. Namatayan ka na ba ng kliyente nun? Masakit ba? Biglang tanong ni Jewel at itinutok ang tingin kay Owen na bahagya siyang tiningnan. Isang beses, namatayan ako ng kliyente. Yun ang una at sana'y maging huli na. Dahil hindi ko gustong mamatayan ng kliyente dahil sa pagiging pabaya ko. Pag-amin naman ni Owen. Napakurap-kurap si Jewel. Tila hindi inaasahan ang sinabi ni Owen. Ano nangyari? Bakit siya namatay? Sa tindig mo ay parang galing mo makapaglaban. Hindi kita nakikita bilang lalaki na natatalo sa isang laban. Dahil parang ang taas ng kumpiyansa mo sa sarili. Kaya papaanong may isang beses na nawalan ka ng kliyente? Curious na tanong ni Jewel. Kahit gaano pa kagaling ang isang sundalo, may kahinaan pa rin to. Ganon ang sa akin, ma'am. Hindi ko inaasahan na mahuhulog ako sa kliyente kong yun. Dahil sa nangyari, naging kampante ako sa paligid. Nakalimutan ko ang tungkol sa trabaho ko. Na nandun ako para protektahan siya at hindi para mahulog sa kanya. O ngitian siya ng matamis sa bawat araw na nagkikita kaming dalawa. Nakalimutan ko yun. At sa mismong harap ko ay nawala sa akin ang babaeng gusto ko makasama sa pagtanda. Dahil sa nangyari, nabasag ako bilang isang professional hitman. Kwento ni Owen na ikinaawang ng labi ni Jewel. May ganun pala talagang kwento sa mundo, no? Akala ko kasi ay pera lang ang problema ng mga tao. Hindi ko alam na may ganoong masasakit na kwento rin pala. Paano kaya nakakayanan ng mga tao na humakbang kung napunta sila sa ganong sitwasyon? Ikaw, Owen, anong ginawa mo para makalimutan ang babaeng minahal mo? Umiling naman si Owen na ikinakunot ng noo ni Jewel.
Hindi ko siya kinalimutan, ma'am. Araw-araw inaalala ko ang pagmumukha ng babaeng gusto ko. Kung paano siya nawala sa mismong harap ko dahil sa pagiging pabaya ko. At sa araw-araw na pag-alala ko, natuto akong humakbang. Dala-dala ang memorya naming dalawa na panghabang buhay kong babaunin bilang paalaala upang hindi ako magkamali ulit. Tura ni Owen. Sabay na nagkatinginan si Owen at Jewel, pero ang binata na ang unang bumitaw ng tingin habang napahigpit naman ang kapit ni Jewel sa seatbelt. Pupunta ako sa party ng kaibigan ko mamayang gabi. Bungad ni Jewel habang pababa siya sa hagdan. 1 linggo na silang magkasama ni Owen. At sa 1 linggo na yon, ay napansin niya na madalas siyang hindi kinakausap ng binata. Parang ang laki nga ng mansyon ni Jewel para sa kanya dahil hindi sila palaging nakikita ni Owen sa loob. Sige ma'am, ihahanda ko lang ang mga gamit ko para mamayang gabi. Gusto mo hubang samahan kita sa mismong party o magbabantay lang ako sa paligid at hindi ka mismong lapitan? Diretsong tanong ni Owen kay Jewel na muntik nang mapangiwi. Yun ang problema kay Owen. Literal na trabaho ay trabaho lang para sa kanya. Hindi nga alam ni Jewel kung nagagandahan man lang si Owen sa kanya. Pero ayaw niyang subukan ang pasensya nito dahil baka bigla siyang iwanan. Sa paligid ka na lang, alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Kaya ayos lang din kung hindi kita katabi palagi. Saka, alalahanin mong magaling din ako makipag-away. At kayang-kaya ko makipaglaban sa ibang tao. Kakayanin ko kung sakali mang may lumapit sa akin. Ngiting-ngiti na sabi ni Jewel. Huwag kang tatanggap na inumin sa kahit sino man. O kahit pagkain. Basta kahit anong galing sa ibang tao, huwag mong tatanggapin. Seryosong tura ni Owen. Pati ba naman inumin na gawa ng bartender? Hindi ko pwedeng tanggapin? Kung magdala na lang kaya ako ng sarili kong inumin? O hindi kaya dito na lang ako magparty, no? Sarkastikong tanong ni Jewel kay Owen na nagsalubong ang kilay. Ma'am. May babala sa tono ng boses ni Owen na ikinatawa ni Jewel. Oo na. Ang seryoso mo talaga. Saka kaya ka nga magbabantay sa paligid, di ba? Kailangan mo bantayan kung may maglalagay man ng kung ano sa inumin ko. Kung meron man, lumapit ka agad. Trabaho mo yun, okay? Tinapik ni Jewel ang balikat ng batong si Owen. Nang hindi tumango o nagsalita si Owen, ngumisilang si Jewel at akmang aakyat muli sa kwarto nang biglang may mag-doorbell sa mansyon. May bisita ka ba ngayon, ma'am? Alertong tanong ni Owen at nang umiling si Jewel ay sabay na nagseryoso ang dalawa. Buksan mo ang pinto. Babalik muna ako sa kwarto at magbibihis ng maayos sa damit. Huwag mong aalisin ang tingin sa taong dumating. Utos ni Jewel bago mabilis na umakyat pabalik sa kwarto niya. Nang makababa ulit si Jewel, ay agad na bumungad sa kanyang 2 lalaki na nakaupo sa sofa na nasa sala nila. Sa harap ng mga ito ay si Owen na tila agi lang nakamasid sa gagawin ng mga ito. Owen, tawag ni Jewel at lumingon naman agad ang binata sa kanya. Salamat sa pagbabantay. Pwede bang kunan mo kami ng maiinom na tsaa? May pagkamalambing na dagdag ni Jewel. Yes, ma'am. Nang maiwan na lamang ang 3 sa sala, ay nilingon agad ni Jewel ang mga hindi imbitadong bisita. Mr. Kulas Igsi, tama? Ikaw ang kasosyo ni Dad nung buhay pa siya. Bakit ho kayo naparito sa mansyon? May sadya ho ba kayo? Sa akin? Nakangiting tanong ni Jewel kay Mr. Kulas, ito ang mas matanda sa 2 lalaki. Ang katabi naman nito ay ang anak nitong si Loz Igsi. Patawad sa walang pasabing pagbisita sa'yo, Miss Jewel. Ngunit ayaw kong patagalin ang bagay nito. Dahil nakakatawa mang isipin, pero ayaw kong maunahan ang pamilya namin sa bagay na ito. Kaya ako nagpunta ngayon at naglakas loob dahil gusto kong alamin ang opinyon mo ukol sa bagay na siyang gustong mangyari ng pamilya ko. Diretsong sabi ni Mr. Kulas. Kumunot ang noo ni Jewel, may hinuha siya sa gusto nitong mangyari, pero gusto niyang magpaligoy-ligoy. Ano hong ibig niya sabihin, Mr. Kulas? Gusto kong ikasal ka sa anak ko, Miss Jewel. Kung hindi mo pa nalalaman, ay magaling ang anak ko sa negosyo. Lalo na sa negosyong may kinalaman sa nakatagong pagkatao ng ating kanya-kanyang pamilya.
Nang malaman ko namatay ang mga magulang mo dahil sa aksidente, naisip kong tulungan ka sa parang ito. Dahil alam kong mahirap pasanin ang mga problemang kinakaharap mo nang ikaw lang mag-isa. Kaya kung nais mo lamang, ay gusto ko sana ipakasal si Lo sa'yo. Mapag-uusapan naman natin ang araw ng kasal. At hindi ka mababahala dahil may asawa ako na handang tumulong sa pagdidisenyo ng kasal nyo. Nakangising saad ni Mr. Kulas. Natawa si Jewel. Napakurap-kurap ang mag-amang kaharap niya at marahil nagtataka kung bakit siya natawa. May nakakatawa ba sa sinabi ko, Miss Jewel? O masyado ka bang masaya dahil sa narinig mong proposal? Alam ko ang nararamdaman mong yan. Dahil yan din ang naramdaman ng asawa ko nung inaya ko siya para magpakasal kami. Kaya naiintindihan ko kung bakit ganyan ang reaksyon mo ngayon. Bakit mo naman naisip na magpapakasal ako sa anak mo? Putol ni Jewel sa sinasabi ni Mr. Kulas na agad umawang ang labi sa naging tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Natahimik si Loz na siyang sumingit pagkatapos itaas ni Jewel ang kamay niya. Mukha ba ako naghahanap ng mapapangasawa? At mukha ba akong masaya sa lahat ng narinig ko? Ganon ba yung nakikita nyo? Dahil kung ganon man, di ba kailangan nyo na ipatingin sa mga espesyalista yung mata nyo? May magaling akong doktor na kilala. Kung gusto nyo i-recommenda ko kayo sa kanya. Nanunuya ang ngiti sa labi ni Jewel nung sinabi niya ang mga katagang yon. Para ito sa ikasisiya mo, Jewel. Kapag kinasal ka sa isang igsi, ay lalaki ang ranggo mo sa ilalim ng organisasyon, pati na rin ang yaman mo. Kapag nangyari ang kinasal ka, paniguradong matutuwa ang mga magulang mo dahil hindi na nila kailangan mag-alala sa naiwan nila. Dahil alam nila mag-isa ka dito sa mundo. At kapag kinasal ka sa anak ko, matutulungan ka niya. Oh, shut up! Putol ni Jewel sa ibang sinasabi ni Mr. Kulas. Alam mo ba kung bakit nabubuhay pa ako sa mundo ngayon? Dahil yun sa mga magulang ko. Naturuan kasi nila ako ng maayos. At alam nila ang galaw ng mga bitukan ng mga mafia na katulad mo, Mr. Igsi. Isang beses lang kitang nakita nun pero hindi kita makakalimutan. Alam mo kung bakit? Dahil alam kong pinatay mo ang isa sa mga kaibigan mo kapalit ng kapangyarihan. Kaya paano kita pagkakatiwalaan? Kung nagawa mo yun sa iba, paniguradong magagawa mo rin yun sa akin. Kaya bago pa maputol ang pasensya ko, lumabas na kayong dalawa sa mansyon ko. Matalim na utos ni Jewel sa mag-amang Igsi, na nanlaki ang mga mata pagkatapos bumunot ni Jewel ng baril sa bulsa niya. May narinig din silang kasa at nang lumingon si Mr. Kulas sa bandang kaliwa, napalunok siya pagkatapos makitang walang emosyong tinututukan din sila ng baril ni Owen. Mga bisit na mga tao yun. Akala ba nila sobrang bobo ko? Na dahil nawalan ako ng magulang ay kakapit na agad ako sa mga taong alam kong tatraido rin ako? Ano sa tingin mo, Owen? Ganun ba ako katanga? Galit? Nasaad ni Jewel kay Owen na nagbabantay sa kanya habang nanonood siya ng pelikula. Hindi naman, ma'am. Diba? Putol ni Jewel kay Owen sa malakas na boses. Alam ko naman na hindi ako kagalingan katulad ng mga magulang ko. Pero kung tratuhin nila ako ay para bang wala ako magagawa sa mundo. Hindi kaya ako ganun. Tsaka magkaiba naman kami ng mga magulang ko. Iba rin naman ako sa mga magulang ko. May kaya silang gawin na hindi ko kaya. At may mga bagay na kaya kong gawin na hindi rin nila kaya. Kung hindi nila maintindihan yun, hindi na ako magtataka kung bakit bulok ang pagkatao nila. At akala ba ng isang yon na hindi ko alam ang motibo niya kung ba't gusto niya ipakasal kami ng anak niya? Alam kong gusto niya akong patayin pagkatapos ng kasal, no? Inis na sigaw ni Jewel at muntik nang maibato ang hawak na remote, kundi lang mabilis na nahawakan ni Owen. Mahal yan, ma'am. Kalmadong sabi nito, kaya napasimangot si Jewel. Alam mo ikaw, hindi ko alam kung dahil ba sa trabaho mo o dahil nasaktan ka noon kung bakit ganyan ka. Ba't para ka naman bato kung umakto? Kung galit ako, dapat magalit ka kasama ko. At bakit ang tagal mo lumabas sa kusina kanina? Ang sabi ko kumuha ka ng tsaa, ibig sabihin nun bumalik ka agad. Pero anong ginawa mo? Sobrang bigat yata ng tsaa at di mabuhat-buhat ng muscles mo sa katawan. Laka-laka ng katawan mo pero wala ka namang silbi. Patuloy ni Jewel na habang galit na galit at umuusok ang ilong. Pinipigilan na lamang ni Owen ang sariling matawa habang tinitignan ng dalaga. Inabutan ni Owen si Jewel ng tubig na agad nitong ininom.
Hindi ko talaga alam kung bakit lapitin ako ng mga taong tulad nyo. Kung di lang ako nag-iisip, baka matagal ko na kayo nasaksak sa galit. Nakakainis. So, sobrang inis ko, para gusto ko kayong ilibing isa-isa. Dagdag na naman ni Jewel. Wala na magbabantay sa iyo, ma'am, kapag nilibing mo ko. Paano ka haharap sa mga kalaban mo kung wala ako sa tabi mo, ma'am? Akala mo naman napakawalang kwenta ko. Marunong ako makipaglaban. At kung nilibing ka na, edi pwede ako magharap ng ibang magbabantay sa akin, yung kakausapin ako at hindi tatratuhing hangin. Hindi naman sana sobrang laki nitong mansyon eh, pero hindi kita makita-kita rito sa loob. Ikaw na nga lang ang kasama ko, palagi ka pang wala, edi sana kumuha na lang ako ng aso, hindi ba? Masama ang loob na sabi ni Jewel. Ayos lang siguro sa'yo na walang kasama, kahit sino. Siguro kahit iwanan ka nag-iisa sa bahay, wala kang magiging pake. Pero ibahin mo ko. Parang lahat ng sama ng loob ni Jewel ay nailabas niya dahil sa nangyari. Ibang-ibang buhay ko nun, okay? Palagi ako nasa labas dahil alam ko namang buhay pa ang mga magulang ko. Hindi ko kailangan mag-alala kahit saan ako magpunta dahil alam ko walang pupunteriya sa akin. Sino lang ba ako? Si Jewel Castro, isang sikat na modelo na ang tanging gusto sa buhay ay mag-party, pero simula na mawala mga magulang ko, hindi na ako makabalik sa dating ako. Hindi ako makalabas dito sa mansyon nang wala ka. Wala akong kwenta kapag wala ka. At alam ko yon, kaya hindi mo kailangang isampal sa akin yon. Nakakainis naman kayo. Gusto ko lang naman maging masaya. Kahit na ako lang mag-isa. Gusto kong ipilit dahil wala akong magawa, tas gaganituhin ako? Mga pisit kayo sa buhay ko. Sa labis na pagkainis, tuluyan ang napaluha si Jewel sa sinabi niya. Naitikom ni Owen ang bibig niya. Ang nang-aasar niyang ngiti, dapat para kay Jewel ay nabura. At nang walang sinabi ay kusang iniabot ni Owen si Jewel at ikinulong sa pagitan ng kanyang mga braso. Sorry kung nasigawan kita. Masama na ang loob ko simula nang mawala yung mga magulang ko. Wala rin ako mapaglabasan kaya napuno ako at biglaang naibuhos sa'yo. Sorry, di ko naman sinasadya. Nakayukong tugon ni Jewel kay Owen. Hindi matingnan ni Jewel ang binata sa mga mata dahil sa hiyang nararamdaman niya. Hindi siya makapaniwalang sinigaw-sigawan niya ito kanina. Gaga ka talaga, Jewel. Paano kung biglang nainis si Owen kanina at binalibag ka? Hindi yun sensual na balibag, ha? Yung balibag na literal. Yung dadaling ka sa langit, mamamatay ka. Magagawa mo pa kayang humingi ng tawad kung nangyari yun. Galit na saad ni Jewel sa sarili niya. Hindi ko alam na ganun ang nararamdaman mo. Bakit hindi mo sinabi? Marahang tanong ni Owen na siyang ikinagulat ni Jewel. Tama ba ang narinig ko? Boses ba yun ni Owen? Bakit hindi tunog malamig? Saka mukhang kalmado na maamo. Naguguluhang sabi ni Jewel sa isipan niya. Hey, hindi ako galit. Muling sabi ni Owen. At sa gulat ni Jewel, ay hinaplos ni Owen ang ibabaw ng ulo niya. Sana sinabi mong ganun pala ang nararamdaman mo noon. Alam kong trabaho lang ang lahat, pero trabaho ko rin namang gawing komportable ang buhay mo. Kung sinabi mo lang noon, sana palagi kitang sinasamahan kapag may ginagawa ka dito sa mansyon. Dagdag pa ni Owen. Mabilis na nabura ang liwanag sa mukha ni Jewel. Trabaho lang pala siya. Natawa na lang si Jewel ng mahina. Pinilit ni Jewel ang sariling mag-angat ng tingin kay Owen bago nagbigay ng isang maliit na ngiti kay Owen. Ganun ba? Nahihiya rin kasi ako. Pero hindi mo naman ako kailangang pansinin. Talagang nadala lang ako ng emosyon ko kanina kaya ganun. Sorry ulit sa inakto ko. Kalmadong sabi ni Jewel. Hindi alam ni Jewel kung bakit sobrang sikip ng dibdib niya. Sa isiping trabaho lang siya. Hala, Jewel Castro, finally! Nakapunta ka! Bati ni Selena, ang kaibigan ni Jewel na mahilig sa party. Oo nga, namiss kong gumala kada gabi at magpunta sa club para lang sumayaw at uminom. Saad ni Jewel pabalik dahil sa napakaingay na musika sa paligid, kaya bahagya siyang sumisigaw. Masaya ako nandito ka. Tara doon tayo. Nandun ang kasama mo sa last modeling job mo, si Dexter. Sigaw ni Selena pagkatapos bigyan si Jewel ng isang mahigpit na yakap. Agad namang sumama si Jewel kay Selena nang hilahin siya nito. Tama nga ito. Pagkarating nila sa mesa, ay agad na napatayo si Dexter pagkakita sa kanya. Jewel, namiss kita. Mabilis na yumakap si Dexter kay Jewel. Ang mga kamay ay dumaos-dos kaagad pababa sa bewang ng dalaga.
at nanatili roon. Buti nakapunta ka. Sabi ni Dexter sa bandang tenga ni Jewel. Oo naman, ngayon lang, dahil hindi masyadong abala sa trabaho. Buti nakapunta ka rin. Akala ko ay lilipad na kayo sa Japan ngayon. Hindi ba may shoot ka ron kasama yung isang... Sino nga yun? Yung Japanese model? Sigaw ni Jewel pabalik. Maingay kaya kailangan niyang gawin yon. Hindi natuloy. May ibang plano ang kapares ko kaya hindi natuloy. Mabuti na lang din dahil kung umalis ako, hindi kita makikita ngayon dito. Sobrang ganda mo talaga, Jewel. Natawa naman siya sa sinabi ni Dexter. Bolero ka talaga kahit kailan, no? Nang bumitaw si Dexter kay Jewel, ay hinayaan niya ito. Bumalik din naman agad si Dexter sa harap ni Jewel at ngayon ay may hawak na isang alak. Pero agarang umiling si Jewel. Hindi pwede eh. Sigaw ni Jewel habang tinuturo ang inumin kasabay ng pag-iling. Magagalit yung gwardya ko. Ako na lang kukuha ng sarili kong inumin. Ha? Bakit magagalit? Ikaw ang nag-hire sa kanya, Jewel. Wala siyang karapatan na magalit sa'yo. Inumin mo na to kundi magagalit ako. Natatawang tura ni Dexter pero umiling pa rin si Jewel bago tinalikuran ng binata. Si Jewel mismo ang kumuha ng inumin niya at sa pagbalik niya ay nakaupo na si Dexter habang nakasimangot at salubong ang kilay. Ano nangyari? Nag-away ba kayong dalawa ni Dexter? Sigaw ni Selena na maupo siya sa tabi nito. Hindi. Kumuha lang ako ng inumin ko. Ang sabi kasi sa akin ng gwardiya ko, bawal akong tumanggap ng inumin sa kahit na sino. Kapag ginawa ko yun, mapapahamak ako. Baka magalit sa akin. Ngiting-ngiti na sigaw ni Jewel pabalik kay Selena na napatango-tango. Yun ba ang sinabi ni Madam Lu na poging gwardiya mo? Usap-usapan sa ahensya na may kasama kang poging lalaki. Sobrang tikas daw ng tindig at parang babaliin ka sa kama. Yun ba? Kung yun nga, pakilala mo naman ako. Baka siya na pala yung hinihintay kong lalaki sa buhay kong to. Natatawang sabi ni Selena, pero hindi nagustuhan ni Jewel yun. Bato yun, ayaw sa babae. Wala kang pag-asa dahil hindi makamove on sa nakaraan niya. Hanggang ngayon, ay gustong-gusto niya pa rin makasama hanggang pagtanda. Paninira ni Jewel kahit alam niyang may katotohanan din naman ang sinabi niya. Yun naman ang sinabi talaga sa kanya ng binata. Sayang, parang tipo ko pa naman sana. Iiling-iling na sabi ni Selena. Nang kalabitin si Selena ng katabi niya, ay nanatili na lamang si Jewel sa kinauupuan niya. Parang nawalan siya ng gana na makipag-usap at nilaklak na lang lahat ng alak na makita niya sa mesa. Kalaunan ay kumalma rin ang malakas na musika sa paligid at naging mahina yon. Gusto mo pa ba ng alak? Ikukuha kita. Bigla ay alok ni Dexter na siyang nakalapit na pala kay Jewel. Hindi pwede. Namumungay ang mga matang sagot ni Jewel kay Dexter. Nilapit naman ni Dexter ang mukha kay Jewel habang nangingiti. Ano? Hindi kita marinig. Ano sinabi mo, Jewel? Kukuha ko na inumin para sa'yo. Hindi naman kita sasaktan. Sasaya ka pa nga, Jewel. Hintayin mo lang ako okay? Dagdag ni Dexter at tumayo na para kumuha ng alak. Sobrang higpit ng hawak ni Owen sa baso ng alak na nasa kamay niya habang nakatingin kay Dexter na nangingiting nilalapit ang mukha kay Jewel. Isa na lang talaga at babasagin ko ang pagmumukha ng lalaking yan. Hindi ba niya alam ang salitang distansya? O mas gusto niya lang ng salitang ambulansya? Igting ang pangang tanong ni Owen sa sarili habang salubong ang kilay. Hi, I'm Liza. Nag-iisa ka ata ngayon. Naghahanap ka ba ng panandaliang saya ngayong gabi? Tanong ng babaeng nagpakilala bilang Lisa na lumapit kay Owen. Pero sa lamig ng titig ni Owen ay halos mapatalon si Lisa nang umiti si Owen sa kanya. Sorry miss, hindi ako nandito ngayong gabi para sa ganyang bagay. Oh, sorry. Akala ko ganun nahanap mo. Ang swerte naman niya kung ganun. Umatras si Lisa papalayo kay Owen pagkatapos sabihin yon. Swerte? Nino? Tanong ni Owen. Naguguluhan sa sinabi ni Lisa sa kanya. Yung babaeng tinitignan mo kanina pa. Akala ko nung una, nakatingin ka sa kawalan o naghahanap na babaeng makukuha ngayong gabi. Pero kanina pa ako nakamasid sa'yo. Marami kami sa totoo lang. Pero sa lalim ng paninitig mo sa babaeng yon, paniguradong wala ka napansining isa sa amin.
Sinubukan ko lang naman pero ngayon sigurado na ako. Swerte ng babaeng mahal mo, no? Iyon ang ibig kong sabihin. Paliwanag ni Lisa habang may ngiting nakapaskil sa labi. Hindi nakapagsalita si Owen at wala na rin siyang oras para magsalita. Nang paglingon niya sa banda nila Jewel at Dexter, ay nakita niya na may nilagay na kung ano sa inumin ni Jewel ang binata. Gago talaga. May rason din sa akin para mabasag ang pagmumukha ng lalaking yun. Galit na tura ni Owen pagkatapos mabilis na napatayo sa kinauupuan niya. Gago bro, anong problema mo? Sigaw ni Dexter pagkatapos siyang suntukin ni Owen. Ikaw ang gago sa ating dalawa. Sa tingin mo ba wala ako napansin ha? Galit na sigaw ni Owen at mabilis na nilapitan si Jewel. Lumayo ka nga kay Jewel. Sasabihin ko sa kanya nangyaring to. Kapag nalaman niya sinuntok mo ako paniguradong tatanggalin ka niya sa trabaho mo. Akala mo ba? Gustong-gusto ka ni Jewel ha? Gwardya ka lang. Nagsilabasan na ugat sa leeg ni Dexter nang isigaw yon. Talaga ba? Tignan natin kung sinong papanigan ni Jewel pagkatapos ko sabihin sa kanya na nilagyan mo ng gamot ng inumin na ibibigay mo dapat sa kanya. Matalim nang umisi si Owen pagkatapos sabihin yon, habang unti-unti nang nawala ng kulay ang mukha ni Dexter. Akmang tatakutin pa ni Owen si Dexter nang may kumapit sa braso niya. Magagalit pa sana si Owen pero pagkatapos makita si Jewel yun, ay tila nagbago ang kanyang pakiramdam. Nakanguso ito at hindi niya napigilan ang sariling mapangiti. Umuwi na tayo, sabi sa kanya ng dalaga. Talagang uuwi na tayo. Tama na ang pag-inom mo ngayong gabi. Naintindihan mo ba? Saad ni Owen kay Jewel na may kasamang konting lambing sa boses. Okay. Buhat mo ko. Sige na. Itinaas ni Jewel ang mga kamay pagkatapos yung sabihin. Natawa naman si Owen. Fine. Pero wag mong kakalimutan ang ginawa mo ngayong gabi. Dahil kapag nakalimutan mo nangyari, paparusahan kita ng higit pa sa normal na pagpaparusa. Naiintindihan mo, Jewel? Muling tanong ni Owen, pero napailing-iling na lang siya pagkatapos makitang tulog na ang dalaga. Binuhat na lamang ni Owen si Jewel bago siya naglakad palabas. Nilingon pa ni Owen si Dexter at binigyan ng isang maangas na ngisi. Oh no! Ginawa ko ba talaga yung bagay na yun? Sa harap na maraming tao? Sapo-sapo ni Jewel ang muka habang hindi makapaniwala sa ginawa niya. Gago ka, Jewel. Sa lahat ng pwede mong gawin, bakit yun pa? Bakit ka nagpabuhat? Gwardya mo lang dapat si Owen. Pero sa ginawa mo paniguradong maraming usap-usapan na mangyayari. Gigil na sinabunutan ni Jewel ang sarili pagkatapos sabihin yun. Paano ko haharapin si Owen nito? Nakakahiya. Hindi dapat ako naglasing eh. Nandun lang naman ako para maramdaman yung atmosphere ng isang club tas nalasing ako. Dahil lang nagselos ako sa nakaraan niya. Katawa. Jewel, kainis. Tanga-tanga mo. Sunod-sunod na angil ni Jewel sa sarili. Kulang na lang ay gumulong siya sa higaan. Pagkagising niya ay una niyang tiningnan, pagkatapos maalala ang nangyari kagabi ay ang damit niya. Wala namang nagbago doon kaya paniguradong hindi siya nagalaw. Ba't ka gagalawin, Aber? Di ka nga gusto na lalaking yun eh. Yun agad ang unang lumabas sa bibig niya noong umagang yun habang nagsusunod-sunod na. Dahil alam ni Jewel na walang magbabago kahit ubusin pa niya ang sariling buhok kakasabunot, ay naligo na lamang siya at nagbihis bago bumaba sa hapagkainan. Good morning! Marahang bati ni Owen sa kanya na madalas namang wala sa hapagkainan pagkababa niya. Morning! Mahinang pagbati ni Jewel. Hindi ba maganda umaga mo? Tanong ni Owen na nag-angat pa ng tingin kay Jewel na agad na paiwas ng tingin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Jewel at hindi pa rin makatingin kay Owen. Walang good sa morning mo. Pangit ba ang umaga mo ngayon? May nangyari ba? Marahan pang tanong ni Owen at ngayon ay kapansin-pansin na ang lambing sa boses nito. Awkward na natawa si Jewel. May kambal ka ba, Owen? Kambal? Wala naman, bakit? Parang ibang personalidad mo ngayon, kaya naisip ko na baka hindi ikaw yan. Wala kasi yun kada pagising ko dito sa pagkainan eh.
Ni hindi ko nga nakitang kumain niya sa umaga. Ayaw rin ako samahan ng kumain sa tanghalian o hapunan kaya nakakapanibago. Saka, may naalala ko mga bagay-bagay kagabi. Humina ng humina ang boses ni Jewel habang nagsasalita. Talaga? May naalala ka? Nang lingunin na sa wakas ni Jewel si Owen, ay nakita niya ang bahagyang pagtaas ng kilay nito. Interesado itong malaman kung anong naalala niya kagabi. Binuhat mo ko. Tapos, yun lang? Tanong ni Owen at mabilis namang umiling si Jewel. Nakagat ni Jewel ang sariling labi bago huminga ng malalim. Nagising ako habang nasa kalagitnaan ka ng pagbuhat mo sa akin at may nakasalubong tayong babae kahapon paglabas ng club. Ipinakilala niya sa akin ang sarili niya pero hindi ko maalala kung anong pangalan niya dahil sa kalasingan ko. Hinarap niya tas nagtanong siya kung ako na ba? Lumanok si Jewel at tila hindi ba siya sigurado sa mga pinagsasabi, pero aliw na lamang na nakatitig si Owen sa kanya. Hindi ka sumagot, kaya nagtanong siya ulit kung ako na ba yung maswerteng minahal mo tapos sumagot ka. Nakagat ni Jewel ang sariling labi niya habang nakakunot ang noo. Anong sagot ko? Nangingiting tanong ni Owen pero umiling si Jewel sa kanya. Ayaw mo na magmahal, di ba? Lalo na sa isang kliyente? Owen, yun ang mismong sinabi mo sa akin. Na ayaw mo maging pabaya ulit. Kaya nga trabaho lang para sa'yo lahat to, di ba? Dahil ayaw mong gawing personal ang dapat na professional lang? Dahil ayaw mo mangyari ang nangyari noon, saka, ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na siya yung gusto mo makasama pagtanda. Na siya yung gusto mo. Napaatras si Jewel. Ang gilid ng kanyang mga mata ay nababahiran na ng luha. Pwede ba magpaliwanag ako? Marahang tanong ni Owen kay Jewel na nakanguso. Ano ipaliliwanag mo? Alam ko naman na hindi mo ako mahal. Ni hindi nga ako babaeng gusto mo makasama hanggang sa pagtanda eh. Sigaw ni Jewel at akmang lalayo nang abutin siya ni Owen. Shh! Huwag kang sumigaw, okay? Ayusin natin to. Mag-usap tayong dalawa tungkol dito. Naiintindihan mo ba ako? Baby? Malambing na tanong ni Owen kay Jewel. Hinaplos pa ni Owen ang mga kamay ni Jewel para kumalma ito. Now, pwede na ba tayo mag-usap? Kalmado pa ring tanong ni Owen at nang tumango si Jewel ay agaran siyang napangiti. Sinabi ko nga yun sa'yo. Panimula ni Owen at agad na napasimangot si Jewel. Pero sa gulat ni Jewel ay marahang inabot ni Owen ang kanyang kamay bago pinatakan yun ng halik. Seryoso ako sa sinabi kong yun. At hanggang ngayon seryoso pa rin ako. Dagdag ni Owen, kaya mas lalong lumala ang pagkasimangot ni Jewel. Sa pagkakataong ito, ay sa pulsuhan na ni Jewel hinagka ni Owen. Pero hindi yun dahil lang sa babaeng una ko minahal. Ginamit ko lamang siyang rason ng mga oras na yun dahil kung wala akong sasabihin, ay baka mas lalo tayo maglapit. Baka mas lalong hindi ko mapigilan ng sarili kong abutin ka pa nang higit sa kaya ko maabot. Bago ko tinanggap ang trabaho ko sa'yo, ay may nauna nang nagpadala sa akin ng proposal. Nung panahon na yon, ay alam ko higit pa sa pagbabantay ang gustong mangyari ng kliyente kaya tinanggihan ko siya. Dahil para sa akin, ay trabaho lang ang isang trabaho. Na wala na hihigit pa kung ano estado meron kami ng kliyente ko dahil nga sa nangyari noon. Pero hindi ko alam, nakakainin ko ulit ang sinabi ko. Dahil nga sa kanya. Nakangusong bulong ni Jewel at halos umirap na. At sa pagkakataong ito, nahila na ni Owen si Jewel at marahang pinatakan ng halik ang balikat ni Jewel. Natatakot ako mahulog ulit dahil paniguradong masisira ako. Paniguradong hindi ko kakayanin ko sa ikalawang pagkakataon. Mawala na naman sa akin ang babaeng mahal ko. Lalo na nung makilala kita. Hindi yun dahil sa nakaraan ko. Kung hindi dahil ikaw ang nasa harap ko, Jewel. Curious lang naman ako nung una kung anong klaseng buhay meron ka. Kung ganun ngang may minanak kang malaking kayamanan. Pero hindi ko alam na pati sa buong pagkatao curious ako. Naisip kong hakbangan ang linya sa pagitan nating dalawa. At kahit pigilan ko ang sarili ko,
Naputol pa rin ang litid ng pasensya ko. Natawa si Owen habang sinasabi yon. Work my ass. Kapag hindi mo ako nakikita sa loob ng mansyon, nasa labas lang ako. At gamit ang sniper gun, sinisilip ko ang ginagawa mo rito sa loob. Kapag natatawa ka, napapangiti ako. Kapag nakikita ko na mamalungkot o umiiyak ka, gusto kong bumaba ng rooftop. Kung nasan ako para sirain ang bagay na siyang nagpaparamdam sa'yo ng kalungkutan. Nilayo ko naman ang sarili ko. Ginawa ko, okay? Pero kusang, nahihila ng pagkatao mo ang kinukulong kong puso. Kaya siguro, ganun nangyari. Kaya gusto ko nalang sabihin sa'yo na, tama ka. Ayaw ko nga magmahal ulit. Pero hindi yun dahil sa nakaraang babaeng minahal ko. Kundi dahil ng mga oras na yun, napagtanto ko na posible palang mahulog ako sa'yo. At nangyari nga. Talaga ba? Bakit gusto mo na ako ngayon, ha? Ayos lang sa'yo na mawala ako, ganon. Sikmat ni Jewel at naaaliw namang tinitigan ni Owen. Sa pagkakataong yun, lumapat na ang mga labi ni Owen sa gilid ng liig ni Jewel. Ikaw na mismo ang nagsabi sa akin na malakas ka, na kaya mo ang sarili mo, na kung may kalaban ka mang kaharap, hindi ko kailangan mag-alala sa'yo. At mas kailangan ko isipin na mga kalabang nagbabalak palang nasaktan ka, dahil kaya mo ang sarili mo. Sa paulit-ulit mong pagsabi sa akin nun, natanim na rin sa utak ko na magkaiba kayo. Pero hindi ibig sabihin nun ay pababayaan na lang kita. Nandun pa rin naman ako, pero hahayaan kitang gumalaw sa paraang gusto mo. Nakangiting paliwanag ni Owen at doon nakuhang ngumiti ni Jewel ng dahan-dahan. Gusto mo talaga ako? Hindi na natapos ni Jewel ang sasabihin dahil sa pagkakataong yun ay sa labi na niya lumapat ang halik ni Owen. Mahal kita. Kundi pa halata sa mga sinasabi ko. Sagot ni Owen pagkatapos lumayo kay Jewel na namula ang pisngi dahil sa nangyari. Hindi mo naman ako kailangang gulatin ng ganun. Angil ni Jewel at nanlalaki ang mga mata, kaya natawa si Owen. Nahihiya ka pala? So, my baby knows how to get shy. Nang aasar na sabi ni Owen, dahilan para mainis si Jewel. Kinagat ni Jewel ang balikat ni Owen bago akmang lalayo, nang hulihin ni Owen ang bewang ni Jewel. At sa huli, napuno ng tili ang buong dining room. May modeling shoot ako ngayon. Pupunta akong Batangas. Sasama ka ba? Tanong ni Jewel kay Owen na kumunot ang noo. Nobyo mo ako, di ba? Kaya bakit hindi ako kasama? Nakasimangot si Owen ng mga panahong yun, kaya natawa si Jewel. Well, may naalala pa akong ibang bagay na nangyari kagabi. Nagkagulo kayong dalawa ni Dexter dahil nilagyan niya ng gamot ang inumin ko. At si Dexter ang kapares ko sa shoot mamaya. Ano? Putol ni Owen. Ang tono ng boses ay nagsiselos na agad. Kumalma ka nga. Alam kong mali yun ni Dexter. Pero gusto kong kausapin muna siya tungkol doon. At alam kong kapag nagkaharap kayo ay magagalit ka lang kaya tinatanong kita. Kasi hindi ko kakayanin kung pareho kayong galit na galit sa isa't isa. Paano kapag sumuntok siya tas natamaan ka? Wala akong paka sa mukha ni Dexter pero sa mukha mo meron. Paano kapag pumangit ka, ha? Nakangiwing sabi ni Jewel na ikinaawang ng labi ni Owen. Teka lang, sinigot mo lang ba ako dahil pogi ako, ganun ba? Anong klaseng katraidoran to, love? Angil ni Owen na nakapagpatawa kay Jewel. Ang ganda ko namang traidor. Gusto mo bang parusahan ng traidor na to? Sensual na tanong ni Jewel at agad na nandilim ang mga mata ni Owen sa narinig. Pero bago pa may mangyari, ay narinig nilang pareho ang pagtunog ng doorbell. Sa pagbaba ni Jewel at pagbukas sa pinto ng mansyon, ay bumungad sa kanya ang isang regalo. May nakalagay na Dexter doon, at sa pag-aakalang galing kay Dexter, binuksan ni Jewel ang box para lang mapasigaw sa takot pagkatapos bumungad sa kanya ang napakaraming maliliit na gagamba. Ang gagong yun? Galit na sigaw ni Owen na akmang aalis pero agad pinigilan ni Jewel. Napuno ng pag-aalala ang ekspresyon ni Owen pagkatapos makita ang sobrang panginginig ni Jewel sa takot. Hey, nandito ako, love. Naririnig mo ba ako? Love,
Sagutin mo ako please, narinig mo ba ako? Muling tanong ni Owen sa namumutlang nobya. Yes, narinig kita. Narinig kita. Nanginginig na sagot ni Jewel at mas lalong hinigpitan ng pagkakakapit kay Owen na wala ring balak bumitaw sa kanya pagkatapos ng nangyari. Ano yun? May takot ka sa gagamba? A phobia? At ginamit yun ni Dexter para takutin ka? Para ano? Para sirain tayo? Sunod-sunod na tanong ni Owen pero umiling lang si Jewel sa kanya. Hindi magagawa ni Dexter yun. Nakita mo na ang nangyari, love. Nagawa na niya. May pinadala siyang regalo na punong-puno ng mga bagay na kinatatakutan mo. Hindi alam ni Dexter ang tungkol sa phobia ko. Walang masyadong may alam na takot ako sa gagamba. Minsan na ako nakulong nun sa loob ng isang cabinet na punong-puno ng gagamba. Yun ang rason kung ba't may phobia ako. Pero ilang tao lang ang nakakaalam nun. Kahit si Dexter walang alam. Wala siyang alam. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Jewel habang nagsasalita at habang naguguluhan si Owen. Kung hindi si Dexter ang gumawa nun, sino? Sino ba ang taong nakakaalam ng bagay na kinatatakutan mo? Si Mom. Dad. At ang abogado namin na si Mr. Lee. Patay na pareho ang mga magulang ko kaya isa na lang ang naiwan. At siya yun. Mahinang sabi ni Jewel at niyakap ang sarili bago naluhan na lamang sa isiping yun. Jewel, himala at napabisita ka iha. Kamusta ka? Bati ng personal na abogado ng mga Castro na si Mr. Lee. Lumunok si Jewel habang kaharap ang abogado. At dahan-dahan ay nilabas niya ang box na siyang pinaglagyan ng gagamba at marahang inilagay yun sa mesa ni Mr. Lee na tila nagulat sa ginawa niya. Nagustuhan ko ng sobrang regalo mo, attorney. Hindi ko akalaing makakatanggap ako ng ganitong regalo. Diretsong sabi ni Jewel bago naupo sa sofang nasa opisina ni Mr. Lee. Anong sinasabi mo, Jewel? Kay Dexter galing yan ah. Sagot ni Mr. Lee habang diretso ang tingin kay Jewel at doon na nawala ang ekspresyon sa mukha ng dalaga. Pagkapasok ko sa opisina mo, ay tila ba inaasahan mo ko? Inilabas ko ang regalo at oo nagulat ka. Pero hindi mo tinitigan masyado. Diretso kang sumagot sa akin na hindi man lang tinitingnan ko anong pangalan nakasulat sa regalong hawak mo. Napailing-iling si Jewel habang nagsasalita. May natanggap ako regalo na ganyan ang disenyo kanina. Pero hindi ko yun mahawakan. Dahil panay ang panginginig ko kaya gumawa ko ng bago. May pagkakaiba dahil sa kulay at sa pangalang nakalagay. Kaya paano mo nalaman galing kay Dexter ang regalo na tanggap ko kanina? Kung ang pangalan ko ang nakasulat sa box na yan. Dagdag na tanong ni Jewel, dahilan para matigilan si Mr. Lee na dahan-dahang ibinaba ang tingin sa regalong inilabas niya. At tama nga si Jewel. Malinis at klarong pangalan niya ang nakalagay doon, imbis na pangalan ni Dexter. Hindi mo siguro alam, pero wala akong ibang pinagsabihan tungkol sa bagay na kinatatakutan ko. Tanging ikaw at ang mga namayapang magulang ko nakakaalam na takot ako sa gagamba. Hindi ko inaasahang magagawa mo to sa akin, Mr. Lee. Akala ko, sa labang to ay kakampi kita. Pero tama nga sila. Sa sinabi nilang, kailangan ko mag-ingat sa mga taong malapit sa akin. Dahil mas may kakayahan ng mga ito na saksakin ako patalikod. Ginawa mo nga naman. Sinaksak mo ako patalikod. Ano ba ang dapat kong gawin, ha? Nabuhay akong palagi nakasunod sa yapak ng mga magulang mo. Kahit na tinutulungan ko naman ang ama mo sa lahat ng bagay. Ay, hindi ako tinutulungan yumaman. Yun lang naman ang bagay na gusto ko. Kaya na makakita ko ng paraan ginawa ko na. Pinatay ko pa nga mga magulang mo kasi ano bang silbi nila sa mundo? Namatay silang hindi nalalaman na ako ang traidor sa grupo nila. Nakakatawa, hindi ba? Ngising sabi ni Mr. Lee at may binunot na baril sa bulsa bago yun kinasa at itinuto kay Jewel na nanatiling nakaupo ng diretsyo. Napakasakim mo! Wala namang ginawa sa iyo mga magulang ko para gawin mo to sa amin. Naging mabait kami sa iyo, Mr. Lee. Kahit kailan hindi ka sinaktan ng mga magulang ko, tas ito ay gaganti mo sa kabaitan na binigay nila? Walang yaka. Sunod-sunod na sumbat ni Jewel habang taas baba ang dibdib sa galit na nararamdaman.
Ano naman magagawa ng kabaitan nila, ha? Kahit kabaitan mo, ay walang magagawa kapag pera ang kalaban, Jewel. Gusto ko lang naman manatili sa tabi niyo dahil sa pera eh. Plano ko dapat naakitin ka. Baka mahulog ka sa akin at magpapakasal tayo, pero naisip ko ring gamitin ang koneksyon ko sa batas para makuha ang bagay na siyang gusto ko. Pero dahil nandito ka na ngayon, tingin ko hindi na kailangan yun. Pwede kitang patayin dito at bang! Akin na lahat ng yaman mo. Lahat-lahat. Dagdag ni Mr. Lee, pero ngumisi lang si Jewel sa kanya. Sa tingin mo ba talaga makukuha mo ang yaman ko? Sa tingin mo ba talaga ganun ako kabobo, ha, Mr. Lee? Itinaas ni Jewel ang kamay at ipinorma ang sariling may dalang barel. Natawa si Mr. Lee sa ginawang yun ni Jewel. Ano ka, bata? Panunuya pang tanong ni Mr. Lee, pero mas lalong lumawak ang ngisi ni Jewel. Bahagyang tumagilid ang mukha ni Jewel at ipinaputok niya ang baril-barilan niya kasabay ng pagkabutas ng noo ni Mr. Lee sa harap niya. No sweat? Maangas na tura ni Jewel at hinipan pa ang dulo ng kanyang daliri habang nakatingin sa bangkay ni Mr. Lee. Ay! Ang ganda mong bride, Jewel! Puri ni Madam Lu kay Jewel habang tinitignan ang pagmumukha nito. Talaga ba, Madam? Sa tingin mo ba hindi tatakas si Owen nito sa akin? Nangingiting tanong ni Jewel at pabiro namang hinila ni Madam Lu ang kanyang buhok. Kapag tinakasan ka pa noon sa ganda mong yan, ewan ko na lang talaga. Ako na ang hahabol at babaliin ko sa kamang nobyo mong yon. Akin na yun, Madam. Kaya kumalma ka dyan. Paalala ni Jewel habang may ngiti sa labi niya. Ang balak na pag-alis ni Jewel sa ibang bansa ay hindi natuloy. Si Mr. Lee naman, inanunsyong pinatay ng isang hitman pagkatapos sumigaw ni Jewel noong araw na yon para makakuha ng atensyon ng ibang tao. Habang nasa loob si Jewel ng mga oras na yon, ay nasa labas si Owen, kasama ang sniper nito. Walang nagdudang si Jewel ang gumawa nun, dahil ang bobong si Mr. Lee ay walang pinagsabihan ng kanyang plano. Akala ko talaga, binitbit mo yun para sa akin. Pero ikaw lang pala makikinabang. Talo talaga na magagandang malandilang ano. Nakangiwing saad ni Madam Lu at nahampas naman ni Jewel ang braso. Huwag ka nga, Madam. Kinakabahan ako lalo sa iyo eh. Pero bago pa siya magdrama ron, ay may pumasok na naman sa pinto ng kwartong kinalalagyan niya. Si Selena yun at si Dexter, na hindi makatingin ng diretso kay Jewel. Nalaman ko anong nangyari nung gabing galit na galit ang nobyo mo. Akala ko na paano na. At parang gustong ibalibag si Dexter sa impyerno. Gagawin kasi ang isang to eh. At plano ka palang patulugin nung gabing yun. Siniko ni Selena ang katabing si Dexter na baka sa mukha ang pagkapahiya. Humingi ka ng tawad, kapag hindi ka humingi ng tawad, papakulong kita. Sigaw ni Selena dito. Sorry, Jewel. Kasalanan ko yun dahil gustong gusto kita. Mahinang sabi ni Dexter kaya natawa naman si Jewel. Hindi akalain ni Jewel na darating siya sa puntong yun ng buhay niya. Na ikakasal siya sa lalaking gusto niya. Makalipas ang 2 taon, sumipa! Baby, sumipa si baby! Tarantang sigaw ni Owen habang ang kamay ay nasa tiyan ni Jewel na aliw habang tinitignan si Owen. Hi baby ko, ako ang dad mo. Huwag mong pahirapan si mom mo, okay? Mahalin natin ang mom mo, okay? Kapag gusto mong lumabas, huwag nating pahirapan si mom mo at lumabas ka agad. Naiintindihan mo ba? Marahang tanong ni Owen na tila ba kausap niya ang bata sa tiyan ni Jewel. Anong gusto may pangalan ko sa kanya, Hub? Tanong ni Jewel kay Owen na agad nagliwanag ang mukha nang marinig ang tanong niya. Pero kalaunan ay ngumuso si Owen bago umiling. Ikaw na ang magpangalan sa kanya, baby. Kasi ikaw ang naghirap na magdala sa kanya sa loob ng 9 na buwan. Kaya deserve mo yan. Pero nandyan ka rin naman ng mga oras na hirap ako. Kapag may gusto akong kainin, handa kang umalis agad para ibigay sa akin ang gusto ko. Kapag nagagalit ako sa mundo, o kapag pakiramdam ko ang pangit ko, palagi mo akong inaalo. Kaya, deserve mo rin pangalanan ng anak nating 2. Paano kung ikaw magbigay sa unang pangalan, ako naman sa pangalawa para hati tayo? Suhestyon ni Owen. Sige ba?
Pagpayag ni Jewel bago hinawakan ng sariling tiyan. August. Bulong ni Jewel. August? Una tayo nagkita noong August, kaya gusto kong pangalanan siya ng August. Isang paalala ang anak natin sa mga bagay na siyang hinarap natin para marating ang suktulan na to. Sagot ni Jewel na ikinatangu-tango ni Owen. Lake. August Lake. Ikinasal tayo malapit sa lawa, kaya gusto ko rin gawin alaala yun sa pangalan ng anak natin. Isa siyang paalala kung paano tayo naging masaya sa piling ng isa't isa. I love it! Bagay sa magiging anak natin, hubby. Malambing na tugon ni Jewel at agad niyakap si Owen na yumakap din pabalik sa kanya. Gusto kitang makasama hanggang sa pagtanda ko, Jewel. Tura ni Owen at humigpit ang yakap kay Jewel. Ganon din ako, hub. Gusto ko rin makasama ka sa pagtanda nating dalawa. Aniya, habang may ngiti sa kanyang mga labi. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang The Mafia Heiress and the Hitman. Written by Leslie. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!